Magandang buhay sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. Ang pamamakyaw po ng prutas ay napakalaking pagkitaan talaga. Kung ito yung pangarap mo, naku, hindi ka nagkamali ng karerang pinili sa larangan ng negosyo. Isa sa fastest na paraan ng pagkita ito. Pwede po talagang madoble ang inyong pera sapagkat kung ikaw lang ay maalam pero kung hindi mo mapapanood ito at pag-aaralan itong tinatawag na risk analysis, mga ilang bagay na dapat mong malaman para kumita ka, things to consider in order for you to earn more sa pamamakyaw. Una po ang atin dapat na wala nang paligoy-ligoy, pag-usapan po natin yung tinatawag na kaalaman sa pamamakyaw, knowledge. Kailangan mo may knowledge sa pamamakyaw. Ang galawan po ng pamamakyaw ay iba. Marami ditong faktor na dapat mong malaman. Sa lahat naman po ng larangan, kailangan natin ng kaalaman. Marami na papahamak. Sabi nga ng Hosea, for 6 people perish for lack of wisdom, vision sa ibang translation. Knowledge yun. Kung hindi mo aalamin yung pasikot-sikot, ano ba yung mga dapat alamin bago tayo yung risk analysis knowledge na dapat i-consider sa isang pamamakyaw ng lansones para kakumita ng malaking pera. Kaya naman tayo namamakyaw, pera talagang habol natin. At yun, unang risk siguro ay yung sa knowledge. Kailangan ay alam mo yung alam mo yung galawan. Kailangan mo ng tamang tao, mga tamang tao. Pag hindi mo sa agent po ang buhay niyan pag hindi ka magaling, pera lang yung pinapaandar mo, kailangan mo ng taong magaling bumawasi. Pagka sumala ka na sa base, yun na yung risk niya. Kailangan po ay magaling, tama lagi sa halos doble ang patama nung nagbabase. At pagka po yun ay kuripot ka doon sa mga tao mo, bawat bayan dapat may tao ka na ahente. Dito sa amin sa lalawigan ay ilang bayan itong from Puerto to South ay pwede kang mamakyaw. May mga prutas po dyan, lalo na sa Rojas pa Pabulalakaw, may mga lansones po dyan. Dyan tumatama ang mga lansones. Dapat alam mo yun, yung tao na kinukuha mo, yung galawan ng presyo dapat alam mo din. Pagka po kuripot ka sa tao mo pala, papanig yan doon sa may-ari, hindi sa iyo. Pag binasa niya ng paluglog, sa base pa lang talo ka na, bumaba yung galawan ng presyo, pag ina-harvest na, ay di lalo ka doble ang talo. Kaya yung buhay po ng pamamakyaw ay nakasalalay sa taong ating kasama. Bigyan po natin ng sapat na biyaya yan, pag napautang minsan, pag nagigipit, magiging regular mo yan tauhan. Imagine yan po ay mga part-time. So hahanap yan ng the best na magbigay sa kanila. Hindi lang ikaw ang po pwede nilang paglingkuran. Kung sino yung magaling magbigay, doon po yan mag-aahente. Kaya kung may regular kang ahente, hindi yan magta-trade sa iyo. Hindi yan makyaw sa magpapa-ahente sa iba. Sa iyo lang talaga yan magiging loyal yun. Kailangan mong makapag-train ng loyal na hindi ma-subscribe subscriber na tao, sapagkat nandun ang buhay nga. So, ibigay mo ang pabor na kailangan nila, ibibigay nila yung pabor na kailangan mo sa kanila. Yun po ang pinakamahalaga yun. Dapat alam mo rin minsan yung pagbase dahil pag walang, dapat hindi ka asa sa ahente lang Pag binigay ng ahente, titingnan mo rin, babasihan mo at alam mong pasukan. May risk po doon pagka yung maraming kompetisyon, pataasan niya ng presyo. Doon sa pagpapataas mo, nanalo ka, dapat ay ikaw ang may kikitain ka pa rin. May mga ganyang nasugal, lalo yung mga taga San Pablo sa Laguna. Pag nakita nilang wala sa kanila, nadayo sila dito sa Mindoro. So yun kung dapat po ay palakaibigan ka para makita mo yung galawan sa ibang lugar. Kung maraming bunga sa Laguna, ay definitely bababa ang presyo. Pag kukunti sa Mindoro, huwag kang asang mamahal. Kukunti yung mapapakyaw mo, pero alanganin pa ang presyo. Dapat ay pagka malaunti po sa Laguna, ay talagang titiba ka dito sa Mindoro. Ganon
dapat pala kaibigan ka bawat bayan para ikaw ay kumita. Magtatanong-tanong ka ng galawan din presyo sa Maynila, yun maganon para alam mo yung pagkita. Yun po una sa knowledge. Ikalawa yung tauhan, dapat marunong ka mag-handle ng tauhan, nando po yung buhay. Yung sa mga tauhan din po, minsan ay pagka yan ay may maghahandle ka ng mamimitas. Minsan ay may mga loko yan, mga nagpapalaglag, diskarte, laglag daw, pero yung pala ibinebenta, nakaw na rin po yun. Pag hindi mo alam yun, ay nako, ay lugso ang negosyo mo na po. Yung mga nagpapataw, dapat may faithful kang, tapat kang tauhan na pinaka manager do sa harvesting, yun po yun. Minsan ay para makakuha ka ng mga mas maganda kung sarili mong tao yung mamimitas para kasama sila sa tubo. Yung pagmamanage po nun ay may risk din pagka hindi ka maalam. Pag hindi sila inspiradong trumabaho, huwag mo silang susulduhan ng araw sapagkat tatama rin yan, aarawin yan nga ang iyong per kilo po talaga ang galawan ng sa Pacquiao per kilo. Isa pa po sa risk na analysis na kailangan mong pag-aralan sa pamamakyaw ng things na dapat mo maintindihan ay ang puhunan. Pagka sa puhunan mo ay utang 5, 6 or 10% per week, mga ganyan ang ginagawa na sugal Kung susugal ka din lang, dapat ay dun sa sure nakikita. Ikalawa ay dun sa malapit ng i-harvest. Para magporsyento ka man ay maiksi lang na panahon. Diyan marami nalubog pag nagkamali. Walang sariling capital. Kung wala kang sariling capital, doon ka sa kumuha sa mababang porsyento. Maraming nagtitiwala sa mga taong namamakyaw, nakikiride on. Malaki ang porsyento pero hindi ka gigipitin. Pwede mong pakiusapan pagka nalugi ka talaga. Merong 10% lang the whole season na yon. So, nagpahiram ako 50,000, ilang buwan yon. Parang Pacquiao na. Tumubo ako ng 5,000. Hindi ka kasama sa lugi. Ito sa capital, yun yung mga mamakyaw na nakakuha ng mga kaibigan na nagpapahiram pagka ganon. Pag hindi mo yun alam, kasama sa risk yan na puhunan mo, nalulubog ka pagka mali yung taong nakuhanan mo at sobrang malaki yung patong. Dapat Pacquiao na, may mga maging palakibing ka muli. Babalik tayo sa principle na una. Pag ikaw ay friendly, marami kang makukuha ng puhunan at hindi ka malulugi. Isa pa po sa risk na dapat mong malaman ay yung paano yung katangian ng lansones. Ang lansones po ay laglagin. Kapag ka bumabagyo, dapat ready ka. Kaya ang Diyos at ang pang ating negosyo hindi dapat paghiwalayin sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat, ng buyer, everything. Kontrolado yan ng Panginoon. Ang aksidente sa daan, kasama po yan. Law of nature, kapag bumagyo, ganito po ang technique dyan sa risk analysis. Kapag bumagyo po ngayon ng sobrang lakas, super bagyo, kung sa sunod na bunga na taon ay yung bumunga yung lansones na madami, bagaman napaka-imposible yon. Sa sunod na tagbunga, imposible po. Napakadalang po yung nauulit na super lakas na bagyo. Kaya pagkakataon mo na yon, kung may makita, malaman na marunong kang magbasa ng daloy ng panahon. Minsan may ganun, minsan nasabasala, pero napakadalang sa aking obserbasyon pong personal. Madalang ang nauulit na bagyo na super lakas. Merong nauulit pero hindi ganun kalakas. Meaning, pagka na-tsempuhan mo yung dapat may record ka ng mga bagyo na yun, para sa sunod na pamamakyaw, kasama po yun. Sapagkat malulugi ka ng husto kapag hindi mo alam, tama ka sa base, tama yung mga tao mo, walang aksidente, walang nadali naman bagyo, ubos, magpuputukan yan, manlalaglag sa lupa. Ano pa po aris ng pamamakyaw ng lansones? Ang pinakamatinding risk niyan ay magnanakaw. Pagka ang lugar na pupuntahan mo ay dapat mo i-consider at alamin yung daloy ng mga magnanakaw doon sa lugar. Tatanong mo, kaya babalik ka ulit sa iyong tauhan, palakaibigan, tauhan. Dapat alam ng tao mo kung yung lugar ay malulugi ka. Mura nga, pala naman ay kalahati ang mananakaw. Kasama po yung sa risk na pinag-aaralan para may patama na rin sa nakaw, luglug, ganon. May panahon din po na napepeste ang
na lansones, bigla na lang init ulan ay bigla nagputukan. So halos kalahati minsan ang laglag. Dapat alam mo yun, kasama sa base yon sa risk. Isa pa po ay yung mga uri ng variety na atin pong papakyawin. Dapat po yan ay alam natin na luglugin ang duko. So dapat ang pagwakyaw mo dyan is malalaki na. Yung ilang araw na lang halos hinog na para hindi ka iiyak sa lugi. So kung may nalimutan po ako mga ka-agri ay pakidagdag na lang po. At ang presyo po niyan ay depende rin sa variety. Kapag longko ang napakyaw mo at hindi maalam yung may-ari, swerte ka, no? Pero wag naman masyadong maghahaman sa swerte, sa pera. Maging din tayo, may puso sa tao. Pagkakita mo naman na kailangan yung tao na dadala lang ng pangailangan, wag naman natin samantalahin, sapagkat tubong lugaw naman talaga sa pangakyaw ng lansones. Lalo na sa mga katutubo, wag po sana tayo maging gahaman. Yun lang siguro yung pinaka basic na napakahalaga na dapat mong malaman. Naway kumita po kayo sa pamanood ng video ito, matulungan ko po kayo. At hindi po kalimutan mag-comment below kung nakatulong sa inyo yung video. Palambing po bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo po sana skip ang mga 7 minutes videos na ads below, pababa na po. Malaking tulong po yun sa amin para matupad namin misyong ipinapangako sa Panginoon na tutuparin. Malaking katulungan po ito sa amin. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo na nagkakaisa ang lahing Pilipino. Paalam mo na po sa ngayon. Hanggang sa muli natin informative videos. Bye bye and God bless. At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pa lang po kayo sa aming channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. Magkita-kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.